Mahaba-habang bakasyon, mahaba-habang kwan. But I hope hindi nyo pa nakakalimutan yung mga unang na-discuss natin noon. And i-overview lang natin ito. And then babalikan ko yung mga assignments ninyo. And i-check natin isa-isa yon. So hindi ko rin lang na-check noong Sunday. Kasi may mga bisita na rin eh. So, ayan, sa mga sermon ninyo, sundan ninyo yung structure nito kasi when it comes to topical sermon, napakaraming structure. There are different kinds of sermon outline. Ang sinusundan natin is the structure inspired by Brodus. So John Brodus, yung mga students niya. So sa mga requirements na hiningi ko sa inyo, kasi I believe na nakuha nyo na ang Homiletics 1. Nakuha nyo na ang Homiletics 1 dyan sa training nyo dyan sa Hong Kong. But I want to reframe your thought sa structure na ito para ma-appreciate natin naman si John Brodus. Ito yung pinaka-ginagamit natin. So, ayan. Bago tayo magpatuloy, hinihiling kong yumuko tayo at manalangin muna. Lord, we thank you sa kabutihin mo sa bawat isa sa amin, Lord. Maraming salamat, Lord. We have a month post sa aming pag-aaral. And maraming salamat, Lord, for the gift of rest. But we pray, O God, na i-refresh mo ang aming isip sa mga natutunan namin sa nakaraan and gamitin mo ang review ngayong gabing ito to help us recall, Lord, sa sermon preparation, particularly sa topical sermon. I-bless mo ang bawat isa sa amin and give us clear understanding, Lord, dito sa principle na kino-communicate ng aming teacher, si John Brodus. I-bless mo ang bawat isa, kahit yung mga manonood sa recorded version, ikaw ang magbigay ng kaunawaan sa aming lahat. Maraming salamat kung hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, and topical sermon review. So, i-review natin ang bakit mahalaga ang sermon outline. Bakit kailangan natin ng sermon outline? Kasi, of course, sa atin, minsan, ituturo ka na lang, mag-share ka, bibigyan ka ng verse. At ang karaniwang ginagawa natin is extemporaneous. Tawag natin doon is extemporaneous. This is what the early preachers are doing. Particularly, nakikita ko ito sa mga evangelicals. Siyempre, of course, ang mga naunang Kristiyano noon, they are not in the level of mataas na level ng education. So, talagang they collect ideas from each other. They open a scripture, magbubukas sila ng scripture, magbabasa sila, and they solicit the idea ng bawat isa. Or may mag-share, and then sa pag-share niya, ibinabato na lang niya yung personal interpretation niya, personal na on the spot na pagkaunawa niya sa verse. So, ayan, parang walang direction diyan. Kung anong pumapasok sa isip mo, yun yung binabato mo. But we are in a level na, of course, sabi natin, study to show thyself approved unto God. Nag-aaral tayo. And pag-aaralan rin natin yung systematic way of teaching, yung may system siya, may flow of thought siya. Kaya pinag-aaralan natin ang homiletics. So sabi dito, a sermon outline is important because it serves as the skeleton that gives your message a structure. Hindi ka lang nagbabato ng kung ano-ano, may structure, may sinusundan ka, may flow, may direction, may impact yung sinasabi mo. So kasi kung wala ang sermon outline, may risk talaga na kung ano-ano ang masasabi mo sa harap. So, maraming collection ng good ideas na nare-recall mo lahat ng nababasa mo. But minsan, pag ganun kasi, hindi natin na pag-uugnay-ugnay yung mga thoughts. Sabog ba? Parang ganun, wasak yung delivery. So parang
Ang kalat naman nito. Ang kalat naman nito. So parang ganun yung papasok na ideya kung minsan. Kaya napakahalaga itong sa ating mga modern preachers, mga nag-aaral ngayon, titingnan natin yung kahalagahan nito. Napakahalaga nito hindi lang sa ating preachers at sa mga listeners rin natin. So sa ating mga preachers, sa ating mag-share, napakahalaga nito sa ating preparation and delivery. Kasi itong outlining, hindi, itong tinuturo natin yung structure ni Brodus, hindi lang kasi structure ng sermon yan. Trinitrain niya yung utak mo na magkaroon ng systematic pattern. So, itong structure na tinuturo natin, itong ilagay ko doon muna. Itong topical sermon outline, itong big idea, theme, introduction, proposition, interrogative sentence, transition sentence, main division, conclusion, and application. Itong flow na ito, hindi lang para maganda yung organize ng notes mo. Hindi ganon. Actually, it is a frame of thought ito. Frame of thought. Paano mo i-organize yung thought mo? Paano mo i-deliver yung message mo? So, may daloy ito. May daloy ito. At tinitrain ka rin nito sa iyong pagba-Bible study. Kasi pag nagbi-build ka ng sermon, talagang binubuklat mo rin yung scripture. Ano bang sinasabi ng scripture regarding sa topic na ito? So, nai-ensure yung biblical integrity. Kasi sa structure ni Brodus, pino-force ka niya na i-organize yung thought mo around a certain text, around a certain passage or a story. So, pino-force ka niya na doon ka mag-meditate, hindi kalat-kalat na kung saan ka kumukuha. So, hindi siya regarding sa, hindi random anecdotes lang ba yung kinukuha-kuha mo. So, pinapanatili kasi nito yung structuring natin, yung main point of the passage, na yun ang magiging main point ng sermon. So, kung ano yung idea, kung ano yung idea na pumasok sa isip mo, maghahanap ka ng a certain verse, a certain story, or a certain section doon sa scripture kung saan mo ibabatay yung point mo. So, yung core principle mo, napakahalaga kasi nito sa principle ng expository preaching. So, sa Bible School kasi, dito sa Banting, hinahati namin yung homiletics ng homiletics 1 and 2. Yung homiletics 1, tinuturo ni Pastor Sawilan yung structuring and at the same time yung tinatawag nating OIA, Observe, Investigate, Apply. And sa homiletics 2, nagfo-focus ako sa textual and expository preaching. But the way we deliver dito sa subject natin, dahil meron na kayong background dyan sa Hong Kong regarding sa Kwan, pinagsama ko. So, nire-review ko kayo sa homiletics 1 and at the same time, nagbibigay ako ng principles ng homiletics 2. So, ini-integrate ko dito yung expository portion niya. Si Pastor Sawilan, sa homiletics 1, pag nag-aaral kayo, wala siyang pakialam kung mali yung sinasabi nyo. Wala siyang pakialam kung mali-mali yung kahit wrong doctrine pa yan. Wala siyang pakialam kasi ang binabantayan niya lang, mamaster mo yung structure. Pero dahil nasa homiletics 2 ako, teacher ako ng homiletics 2, isinisingit ko na yung principles of hermeneutics. So, ayan, ensures biblical integrity. So, kung mapapansin ninyo, dun sa structuring ng homiletics sana, walang text. Walang text. Pero ini-integrate ko na may text, may pagbabatayan dito sa gitna dito. May ini-integrate ako dito na may pagbabatayan ka pa ring text. Not necessary lang. Doon manggagaling yung division mo, but doon sa asalalay, doon babatay yung argument na ibinibigay mo. So, yun yung principle ko dito kasi ni-integrate ko nga yung hermeneutics. So, ayan, ini-ensure nito yung biblical integrity. Okay? So, you don't go sa church and preach your idea.
ang pinakakwan natin at the end of the day, after you prepared your sermon, masasabi mo ba na biblical ba ito? Is it biblical in principle? Or katang isip ko lang ito? Katang isip ko lang to. So, ayan. So, itong structure ni Brodus, it ensures biblical integrity. Pangalawa, it creates logical flow. It creates logical flow. So, ma-appreciate, mamaya di-discuss natin yung flow nito. Kasi may mga structure akong may mga structure akong nakita na ang purpose lang nila para maganda lang yung pagkasunod-sunod ng yung ito yung unang sasabihin ko, ito yung pangalawang sasabihin ko para hindi ka lang mawala doon sa harap. Pero yung structure ni Brodus, gumagawa siya ng logical flow. I think this is scientific, yung way nilang paggawa. Kasi the way na nabibuild rin yung understanding or paano kasundan ng listener mo. So, ayan, okay, nawala tayo sa connection. Anong nangyari? Bumalik na ba? Nag-cut yung connection. Itong outline, kinoconnect niya yung mga ideas. Ipinapakita niya kung paano nagbi-build yung mga points mo. Nagbi-build sila eh. So, nagbi-build sila tungo sa susunod na punto. Okay? So, and then, nade-develop dito yung compelling na argument. So, ayan. Natutulungan ka niya sa tanong na, ito yung gusto kong mangyari sa sermon ko. So, from this truth na ito, paano ko makakarating sa application na yon? Yeah, makikita mo yung structuring talaga ni Brodus, may biyahe siya. Mula sa idea, may tinutumbok siya, may introduction siya, kinoconnect niya dito yung crowd niya, and then yung proposition, ito yung gusto niyang matumbok. Ito yung gusto niyang i-establish na truth. So, regarding na connected sa big idea. And then mag-create siya ng question mark dito, interrogative sentence para alam niyo, makukuha mo yung attention ng tao pag nag-question, ma-awaken yung interest nila. So, bago pumunta dito, and then in the end, yung application mo. So, ayan. So, it creates logical flow. And then, pangatlo, nagbibigay siya ng freedom sa iyong pag-deliver. So, ito medyo paradox ito. Kasi minsan, yung sabi nila, pag may outline ka, parang bakod kasi yung outline, sabi nila eh. Paanong freedom yan, pastor? Kinukulong mo nga yung sarili mo. Actually, parang nakukulong ka, but actually it creates freedom. Bakit ko nasabing nag-create ng freedom? Kasi yung well-prepared na outline, nagiging confident ka sa pag-deliver. Alam mo yung boundaries mo at nagiging mas matapang ka sa pagtumbok nun kasi alam mo yung mga hangganan ng tinutukoy mo. So, ayan, malinaw yung roadmap mo nang i-discuss mo. So, ayan, so, hindi ka, minsan, ewan ko kung sino sa inyo, meron ba sa inyo ang gumagawa ng manuscript? Yung sinusulat mo lahat yung sasabihin mo. So, of course, yung mga una pa lang, mga bago sa homiletics ay suggest na ganon. Kasi nauubusan sila sa harap eh. Nauubusan ng sasabihin, talagang sinusulat nila or nawawala sila sa harap. But actually, later, darating yung panahon pag mga experienced preacher na kayo, hindi mo na kailangan na maging too much dependent sa manuscript. Ang kailangan mo na lang yung outline. Alam mo na yung tinutumbok mo. Free ka sa harap na nagdi-discuss. So, mas nakukulong ako sa manuscript. Pero yung outline, so,
Pag outline kasi na-maintain mo yung eye contact. Alam mo na eh, kasi yung the way you follow yung structuring ni Brodus, bibigyan ka niya ng certain frame of thought sa pag-i-study. So yung outlining mo, yun yung pattern mo na rin sa pag-i-study. At yung logical flow na mabibuild mo talagang mafo-focus ka, magiging malaya, magiging confident ka sa sinasabi mo. So ubusin mo lang yung oras mo doon sa preaching, nakakapag-connect ka nakakapag-eye contact ka sa mga tao, nakakabisada mo sila, naoobserbahan mo yung reaction nila, and nagiging open ka rin sa prompting ng Holy Spirit habang nagdi-deliver. Kasi because you know what you are talking about. Nakita mo na sa outline mo na may flow yung sasabihin mo. And bukod diyon, sa pagpe-prepare mo, nakaka-save ito ng time and of course, nare-reduce yung anxiety mo. Hindi ka na ninenervyos. So, ayan. Hindi ka tumitingin sa blank text tapos sa blanko na kwan and then naghihintay ka ng ano kaya ang susunod na sasabihin ko. So, ayan, actually yung pagdi-deliver mo pag may outline ka na, nagiging mas focus 'yan. Sabi nila, pag well-crafted yung sermon mo, kaya mong i-deliver yung point mo in a short span of time. Sabi nila yung mga paikot-ikot na mga preachers, it's a sign raw ng lack of preparation, sabi nila. Pag ang dami mong tinutumbok, kasi pag well-crafted yung sermon mo, mai-eliminate mo yung mga hindi masyadong kailangan ito. Dito sa structure, introduction ko, 5 minutes lang yan. Ginaganon ako yung sermon ko for example. They invited me to speak sa Saturday sa isang family reunion dito sa Riverside. And tinanong ko sa kuan, what do you expect? What should I expect? How long should I share? Sabi nila 30 to 40 minutes. So that's a good one. So mag-introduction ka, mag-connect ka. I think mag-establish ako ng mga 10 minutes dun sa introduction. And then sabihin mo na, I think 10 minutes rin yung 3 points mo. Or mahaba na yon. So 5, 10, 10, 10. And then another 5. Sa conclusion. So ayan, mai-structure mo rin. At pag well-crafted yung sermon mo, may-estimate mo yan. Tanggalin na ito. Hindi masyadong mahalaga ito. Malalaman mo talaga pag well prepared yung sermon mo kung kaya mong i-deliver yan in a short span of time. Kasi masyado nang maraming support dito. Maliwanag na to, nagets na nila dito. Tanggalin mo na naman yon. So makikita mo yung talagang oras mo. So yan yung sa side ng preacher yan. Side ng preacher. And then sa side naman ng listener, pag maganda yung outlining ng preacher, natutulungan mo yung understanding nila. So alam nyo, pag over information. Kaya ini-encourage natin ngayon na storytelling. Hindi puro anecdotes na storytelling kasi mas nag-hold sa idea sa thought natin ang istorya. So kukunti lang yung kayang i-hold ng tao. So, alam niyo yan. Kahit kayo, mag-preach kayo sa Sunday, pagdating ng Monday, baka hirap kang i-recall yung mga pinagsasabi mo nung nakaraang araw. So, ayan. So, kunti lang yung kayang i-hold ng utak natin. But actually, the subconscious mind, nai-stack niya yan. Pero yung conscious mind natin, kukunti yung naho-hold niyan eh. Kaya kung mapapansin mo, pag may dinaanan kang sitwasyon sa buhay, maaalala kang principle na galing pa sa sermon noong sinaunang narinig mo. Because nasa subconscious mind mo yun, lumalabas yun pag mga tumatapat sa mga sitwasyon mo. So, yan. Nakakatulong yung magandang outlining sa understanding ng mga miyembro, ng mga listener mo.
So, ayan. So nasa pag-structure mo yan kung paano mo pagagandahin yung chunk niya. So, okay? Alam ng membro na, okay, pag sinabi mo, pangalawang punto, alam na nila na, pangalawang punto yon. Ano yung unang punto niya? So magtatanong yan sa katabi niya. Ano yung unang punto? Pangalawang punto na raw eh. Makukan mo yung isip nila na maibabalik mo sila sa point. So, ayan. Of course, sa akin kasi, hindi ko na binabanggit yung unang punto, pangalawang punto, pangatlong punto. Kasi nasa PowerPoint na eh. It would be redundant. Kitang-kita naman nila sa screen. Kitang-kita naman nila sa screen. But pag nagdi-deliver ako ng message na walang PowerPoint, I need to go back to the original training namin sa Bible Soul. Una, so, mga kaibigan, kailangan, ganito tayo. Ini-emphasize ko na, nag-proposition na ako. Ano yung kailangan nating gawin para maging mas matatag sa ating pananampalataya? Ini-emphasize mo yon. Malinaw yung questioning mo. Kasi sa akin minsan, sa church na, hindi ko na ini-emphasize ng ganun kasi nasa projector na eh. So I just keep on storytelling. Yan yung dinidiscuss ni pastor. Yun yung punto niya. So parang ganun. So, kasi ipinoportray ko na sa PowerPoint yung structure ko. So hindi na ako magiging redundant sa nag-i-storytelling na lang ako. So ayan, be aware of that. So bukod doon, nakakatulong ito sa memorya. Kapag may structure, madaling tandaan. Pag malinaw yung outline, madaling mag-stick sa isip ng tao yan. So, ayan, may proposition, dapat, sabi ni pastor, dapat ganito ang pananampalataya natin. Paano makamit yung pananampalataya na yon? Question. Magbigay siya ng 3, ganito daw. So parang maganda agad, magaling matandaan. So yan. And pangatlo, nakaka-create ito ng active listening. Kung mapapansin mo, yung structure ni Brodus, it starts with a theme. Ang tema na gusto kong talakayin, mga kapatid, tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Okay? What's about the pag-ibig ng Diyos? So, nag-introduction ka, and we talk about the stories about the love of God, testimonies, nakaka-create ng connection yung mga stories na ini-integrate mo. And then, bigla kang dapat, mga kapatid, i-appreciate natin yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. That's a statement. Nagbago yung pan mo doon. May pasuntok-suntok ka pa sa pulpito. And then, mag-shift ka na naman sa question. So parang actually itong outlining ni Brodus nagbabago-bago siya, nag-shift siya ng system. Kaya sabi ko nga scientific yung paggawa ni Brodus ito. And parang very engaging siya sa crowd. Okay? So it enables active listening. So ayan, pino-force ka ng outline ni Brodus na mag-create ng question, mag-deliver ng statement, and magbigay ng mga point. Okay? So, hindi passive yung mga listeners mo dito, kundi sinusundan nila ang bawat argument mo. Nag-fill in the blank sila and nag-iisip rin sila making their own truth based sa sinasabi mo. Kaya sa Sunday School, pag ginamit mo tong setup na ito sa Sunday School, napakaganda sa Sunday School kasi pwede silang mag-rebut pwede silang sumingit, mag-question. Kasi sa preaching kasi, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Okay? So, ayan. We will review ito. Sabi ko, sa outline natin is start with the big idea. Ano yung gusto kong talakayin? What's the point? So, ayan. And then, anong tema, anong title na yung gusto kong talakayin? So, ayan. And then, kung maglalagay ka ng text, saan ko ibabatay ito? Na idea.
Maglalagay ka ng kwan dito. Maglalagay ka ng text dito or story. Story, biblical story. Saan ko ibabatay ito? And then, paano ko magko-connect sa kanila? Introduction. Ano yung gusto kong makamit? Proposition. And then, you create a question that will bring you to your main division. So, ayan yun. And then, yung main division, pupunta ka sa conclusion, you talk about, nasabi mo na yung mga punto mo, yung question na sinasagot mo sa main division, na i-deliver mo na doon sa conclusion. So, what's the point? Balik ka sa proposition mo, balik ka sa gusto mong nakamit. So, yun yung ginagawa ko. Binabalikan ko yung proposition. Minsan, dinidiscuss ko sa conclusion yung big idea, sinabi ko. And then yung proposition, sinasabi ko sa conclusion. And then, so what? I leave them with an application. So, yan yung napakagandang flow ng Brodus structure. So, ayan, nagbibigay siya ng clarity, unity ng thought, and a persuasive logic. Okay, balikan natin yung Brodus outline. Mag-raise lang kayo ng kamay pag maliliit ito. Pinag-compress ko kasi itong chart dito. Sa big idea, tingnan lang natin kung pwedeng i-zoom. Ayun, pwede yata. Sa big idea, sa big idea, ito yung single unshakable truth. Sabi dito, yung purpose nito. Ano yung gusto mong, yung idea, yung light bulb na nasa isip mo? This is what I must say. Ito yung sasabihin ko. Ano yung topic na parang kung paano ka mag-shift sa So, the single unshakable truth. And then yung theme naman, the specific lens or topic. This is the subject. Now, which scripture reveals it with authority? Titingnan ko. Mapapansin mo dito, ito yung gusto kong sabihin. Yung big idea, yung light bulb sa isip mo, yung nagrema sa'yo na idea. Ang tatanong mo dyan, para makapag-shift ka sa next. Now, what topic organizes this truth? So sa idea na yon, anong topic yun? Anong kategory ng topic sa Bible? Yun yung mag-flow kayo ngayon, pipersahin ka ng team to think what is that topic. So yung team is the specific lens or topic na, kasi sa lahat ng idea na papasok sa'yo sa scripture, may mga bracket yan. May mga bracket yan kung saan nakakategory sa, for example, wars and rumors of wars. Papasok yan sa bracket ng eschatology. Okay? Papasok yan sa bracket ng eschatology, last days. Or, loving our neighbor. Papasok siya sa bracket ng love. So parang ganun. Merong bloke-bloke ng truth sa scripture. Rightly dividing the word of truth. Sabi doon sa text natin, di ba? Study to show thyself approved unto God, a workman that needs not to be ashamed. Rightly dividing the word of truth. May topic rin regarding salvation. May mga systematic views bawat isa. And makakategory mo dyan sa tema. Okay? The specific lens or topic. So, ito yung subject. Dito pumapasok yung gusto mong talakayin. Pagkatapos nung team, so, mapapatanong ka naman. Now, which scripture reveals it with authority? So, sa tema, sa title na ito, ano yung pinaka-scripture na sumusuporta dito? So, sabi ko, sa Homiletics 1 dito, walang text na, Pastor Dennis. Pero dahil hermeneutics teacher ako, ipinagpipilitan ko na there should be a text kahit sa topical. Diyan mo ibabatay, not necessarily kukunin mo sa text yung main division mo. But the truth
na sinasabi mo sa tema and big idea mo may sumusuportang bersikulo. Ito yung biblical anchor. So, yan. Kaya nagkakaroon ng authority yung sasabihin mo dahil may verse na bumaback up dyan. Hindi na siya istorya tupo-tupo. Nagiging scriptural na siya dahil sa pagbuklat mo ng scripture, hindi, ito talaga tinutubok niya, sinusupport niya yung big idea ko. Nasa kategory itong verse na ito ng tema na gusto kong talakayin. So, yan. So, and now, how do I enter it meaningfully? Paano ko maipapasok itong idea, itong biblical truth na ito ng magiging makabuluhan sa mga listener ko? Diyan yung gamit ng introduction. Kasi hindi ka basta insingkil mo mulatan, di ba? Pag pupunta ka sa restaurant, meron sa restaurant nagbibigay muna sila ng appetizer. Nagbibigay muna sila ng appetizer. Bakit? That would be parang introduction. Sa Pilipino kasi, lalo pag Ilocano ka, main course agad eh. Kanin agad. Sa Pilipino, lalo na pag naiintindihan ko yan, galing tayo sa mahirap na sitwasyon. Ang importante kasi sa lalo na sa mga Ilocano, yung pakiramdam na busog. So, may rice ka, okay na yung mantika sa bagoong. Bagoong, that's good enough. Walang introduction yan. But in the science of food, there should be an appetizer. And that is the role of introduction. Make sure na yung introduction mo hindi pamatay ng appetite. Yung mga hindi marunong sa food art, sanay sa probinsya, pag pumunta sa restaurant, appetizer pa lang binalatan na. Ayun, habang piniprepare nila yung food, yun yung kinakain-kain nyo. Pagdating ng main course, wala na. Busog na. So, ayan. The introduction is something like that. How can you make them crave for more of the big idea? So, it secures interest and yung need. I need to know this. I need to listen this. I need to understand this. So, parang ganon. So, parang sinasabi mo, kailangan nyong marinig ito. So, sa introduction, that is the part na you should be very successful in creating the hook na sinasabi nila. You get their attention. Now, pag nandun ka na sa introduction, what is the precise truth we are claiming? Balikan mo. Ano yung truth na gusto kong tumbukin dito? Ano yung gusto kong diinan? Yan, papasok yung proposition. Kasi hindi lang siya yung truth na sinasabi mo ito, yung application to eh. This is the sermon in one sentence. Mga kapatid, dapat tayo'y magmahalan. Parang ganon. The truth is enveloped in a certain applicable statement. So, ayan, mga kapatid, kailangang hindi tayo pakaang-kaang. Parang ganon. So, yun yung proposition. Ito yung babalikan mo later sa application, sa conclusion. Kasi ito yung tumbok. Ito yung gusto mong patutunguhan. So, ayan, ito yung exact truth na gusto mong ma-pick up nila. Actually, pag mabilis yung sa akin, pag mabilis yung listener, pagdating sa proposition, alam na niya yan. Kuha na niya yung punto. So parang exposition na lang, parang sinusuportahan mo na lang, ine-expound mo na lang pagdating sa main division. But yun yung patutunguhan mo. Kaya how do you know na maganda yung sermon mo? Pagkatapos ng division, pag hindi mo nasagasaan or hindi mo na balikan yung proposition sa dulo, iba yung naging application mo, that's not a good sermon.
Dapat yung proposition mo doon ka kwan. So, for example, di ba pag namamasyal tayo diyan sa Hong Kong. Ganito yung patutunguhan natin. Kita-kita tayo doon sa ferry station. So, kita-kita sa ferry station. So, the big idea is pupunta ng Macau. But, ang point is, kailangang makapunta tayo doon sa ruins. Kasi pag pumunta ka ng Macau at wala kang picture sa ruins, parang hindi ka pumunta ng Macau. So, parang ganon. Yun yung pinakatumbok mo. So, daming mapa, daming patutunguhan. In the end, nakarating ka ba nakapicture ka ba sa parang proposition is yung pinakatumbok mo talaga. Pinakatumbok mo. Maraming side track 'yan, maraming side track. Marami kang ikikwento na iba, but you should always end up dito. Ito yung tinutumbok mo. Ito yung binubulsay mo talaga. So this is the exact truth. But now, how do we unpack it in a logical manner? Paano mo? Okay, sabi mo pastor, kailangang magmahalan tayo. Paano? Madali ba 'yan? So create ng so yan yung papasok yung interrogative. Kasi yung interrogative, strategic question ito na magdadrive kung paano mo i-unpack ito. Okay, I hope you appreciate yung science ni Brodus. Kasi yung logical flow ang kinukuha natin dito. Actually, para kang nakikipagdebate sa structure na ito. May dinideliver kang point at yung parang may pako. Sa bawat stage, sa big idea, isang pukpok mo sa martilyo, sa tema, pagbigay mo ng tema, isa lang yung pinupukpok mo, isang pinupukpok mo hanggang pagdating sa application, very successful ka sana na yung pako ng truth na yon naibaon mo ng matindi sa utak at puso ng mga listener mo. So parang ganon. So yung interrogative is a strategic question. Strategic question. Pag yung main division mo hindi sumasagot sa question, something is wrong sa sermon mo. Kaya yung sinasabi ko kaya na-appreciate ko itong kay Brodus kasi napakaganda yung logical flow ng word. So this is the problem na sinusolve mo. Yung question, yun yung sinusolve mo. Now, paano mo masasagot yun? Papasok dito yung transition. So, sa transition, sasabihin mo yung mga signposts. So, for example, paano tayo magmahalan? Paano natin mamahal? Or, pwede mong sino or yung we should love our neighbors. So, ang question dito sino ang neighbor ko? Ganito yung ginawa ni Jesus Christ I-unpack mo yung Good Samaritan. Ang question doon, sino ang neighbor ko? So, napakagandang question yon. So, nagbigay siya ng iba't ibang karakter. So, ayan, yung neighbor mo, lahat sana. Lahat. Hindi, yung mga nauna kasi namimili ng neighbor. So, ayan. Name the signpost. So, sabihin mo, ito yung mapa. Ito yung dadaanan natin. Ito, i-introduce mo dito sa transition kasi yung main divisions mo. So, minsan sa transition, may mga sermon na hindi kailangan ng transition na pastor. Kasi direktang sasagot yung tanong, direktang sasagot yung main division doon sa question. Pero may mga kwan kasi na yung question mo hindi direktang sinasagot. Hindi direktang sinasagot ng main division mo. Kaya nagtra-transition ka. Ikinakambyo mo siya na yung main division mo kung hindi yun yung tanong ang pinaka direktang sinasagot niya,
ito yung approach kung paano natin masasagot itong tanong na ito. So parang gano'n. So here is the map. Now let's walk through the first step. So yun yung pupunta ka na sa main division. So yun yung argument mo step by step. So ito yung proof. So ito. Kaya lalo na sa topical sermon, dito ka na maglalagay ng mga supporting verse mo. Kasi sa bawat division na ibibigay mo, hindi ka lang nagbibigay ng idea. Nagbibigay ka ng biblical idea at kailangan mo ng supporting sa bawat division mo. Okay? So, ang topical kasi napakalawak niyan. Though may text dito na pagbabatayan ka ng certain truth na i-argue mo, dito sa main division mo, pwede ka kasing kumuha dito ng iba't ibang Pwede kang kumuha dito ng iba't ibang idea mula sa iba't ibang bahagi ng Bible. You just need to support it with verses. Kasi we are not delivering our own idea. We are delivering principles from the Bible. Okay? So here is the proof. Now, what must we do? So, breakdown mo yung proposition mo dito sa main division. Tapos sa pamamagitan na ina-argue mo na ito yung sinasabi ng Bible. So what must we do about it? Okay? Na-deliver ko, na-breakdown ko, na-explain ko. Anong gagawin natin? You go na sa conclusion. Conclusion is always the climax of the sermon. What's the point? Ano yung point mo? Kaya nga sabi ko, babalikan mo yung proposition kasi ito yung pinaka-point mo. Ito yung climax. Ito yung punto ko. Ito yung punto ko. And then kung gusto mo, isum up mo yung lahat ng diniscuss mo. And then you drive it the conclusion, which is the target mo, yung the sermon in one sentence, yung proposition. Babalik mo doon sa climax. So here, the case is made. Na-explain ko na. The truth is undeniable. I've given 3 divisions, I get 3 points, I've given enough verses to support it. So what? Ang gagawin natin? Kailangan na application. You help them process it. You give application. You help them embody paano nila ma-apply sa buhay nila. So, may mga specific actions na ibibigay ka. So, ano nangyari? May specific actions. So magbibigay ka ng mga to do, mga ganon. So ayan, this is the takeaway na. So yan yung the logical flow ng Brodus structure. Okay? That's why itong structuring na ito ang in-embrace ng Assemblies of the Firstborn. So dito sila galing, Pastor Benny. Ito yung training nila. Ito rin yung gamit ng the messengers. The messengers of the cross. Doon galing sina Pastora Deborah. And in-adapt rin ng Tribal Gospel Mission itong structuring na ito. So alam nyo, kung panonoorin mo kung paano magsermon ng mga iglesia ni Cristo, ganito yung structure na ginagamit nila. Pwedeng gamitin mo ito sa flow of thought ng argument or debate. So, ayan. May point ka and then susuportahan mo ng iba't ibang concept. Hindi ka lang nagdi-discuss ng kung ano-ano. Actually, you are nagpupush ka ng a certain truth sa utak ng mga tao at this is a logical way of explaining it to them. Okay? So, ang final result niyan, is a sermon that feels less like a collection ng spiritual thought, kundi isa siyang magandang case na diniliver mo sa kanila. Malinaw, nakakakumbinsi ng isip, ng puso at nakakaudyok na kumilos to act on it. So, yan yung kung maganda yung structuring mo, 50% done na yan. Nasa delivering mo na lang. Problema, ang ganda ng sermon outline mo. Pagdating mo doon, na blanco ka. 50% done.
So, kaya sa homiletics, may training rin sa delivery. Okay? So, may certain question kayo doon bago tayo anong oras na? Bago tayo it's already 11. Wala. So, yan. Basically, stage by stage strength. Yung big idea, pag mag-shift siya sa team, so, yung big idea kasi, yung team, malawak yan. Malawak. Certain subject. Pero yung pag pinagsama mo yung big idea sa ka-team na ifo-focus mo siya sa certain spot lang. Alam mo yung isang tutumbukin mo lang. Sa lawak ng love of God. Alam mo yung tutumbukin niya lang. Ang love of God para, siyempre, sabihin na natin, for God so loved the world. Pero pwede mo ring pagtunan the love of God for those who obey. Okay? Pwede mo ring, at least, a certain naka-fine-tune ka, na-fine-tune mo ng konti. The Lord loved even the sinners. Pero ibang usapan doon sa mga followers. May mga followers rin na hindi nagpa-follow. Meron bang ganon? Followers na hindi nagpa-follow. Pero may followers na obedient followers. Pwede mo rin i-fine-tune doon. So pag yung big idea and team, pag pinagsama mo na ifo-focus niya yung tutumbukin mo, clear yung gusto mong i-strike. So parang intention, parang big idea, God's love. Pakalawak niyan. Pero yung team mo, inanaro niya. The unconditional nature of God's love. A certain aspect lang ng love of God ang tutumbukin niya. So, ang kagandahan nito, na prevent nito yung topical sermon na nagiging malabo or yung parang napakalawak, survey lang yung ginawa mo. Pino-force ka nito na maging specific sa sinasabi mo. So, specific sa napakalawak na subject mo. So, binibigyan ka ng manageable na target. Okay? So, yan yung kagandahan ng yung dalawa, yung big idea and team, nagsasama yan. And then, dadalo yan. From team, dadaloy sa text. So, inargue ko dito is yung magandang flow. Okay? From abstract to authoritative. So, bakit? Abstract kasi idea lang yan eh. Okay. Maganda yung thought mo. Maganda yung idea mo. Bakit authoritative yan? Doon papasok yung text. Kaya sinasabi kong kailangan rin natin ng supporting text. Kasi pag ginamitan mo na siya ng scripture, authoritative na yan. Authoritative na. Make sure na hindi proof text yung tama yung pinag-aralan mo yung text at yung the way it was given and the way yung gamit niya noon, yun rin yung tumbok niya ngayon. So, ayan. So, it's more on hermeneutics yun. So, yung unconditional nature of God, human concept pa rin yan. So, sinasabi mo lang yan, idea mo lang yan, katang-isip mo lang yan. Pag gumamit ka na ng verse, yung revelation kay Hosea, yung the way dinemonstrate ni Hosea yung wala salawahan tayo eh. Parang gano'n yung asawa ni Hosea na kaliwete. and that is a picture of us. But dahil ginagamit mo na yung revelation sa story ni Hosea, hindi na lang idea to. It is already coming from the revelation of the scripture. Romans 5:6-8. So, nagiging matibay na yung argument mo. Kaya napakahalaga nitong supporting verse. Okay? So, ayan. Magandang magbigay ka ng idea mo, but make sure that your idea is being backed by scripture. So, ayan. Critical move ito na nagsiseparate sa, ayan. Anong pinagkaiba ng sermon saka sa self-help lecture? Yung self-help, nagbibigay sila ng magandang ideas. Magandang mga observations. Pero sa sermon kasi, hindi. Nagbibigay ka ng scriptural truths. Yun yung pinagkaiba ng preacher sa motivational speaker. Yung motivational speaker, nagbibigay siya lang ng it seems truth. Dahil scientifically na-observe mo sa patterns, gano'n. But
sa ating mga preachers, we base everything on the revelation of the Word of God. So ayan, nag-shift yung authority, hindi siya nanggagaling sa opinion ng preacher. Nanggagaling na siya ngayon doon sa Word of God. So natitiyak natin na yung tema, pag bubulat-latin na natin yung tema, pag i-explore na natin yung tema, makikita natin yung divine revelation. This is the Word of the Lord. Masasabi mo pagkatapos ng sermon mo, the Word of the Lord. And the congregation can respond, thanks be to God. So, ayan. And then, pangatlo, from text. Uusad ka sa introduction. Okay, yan yung sinasabi ng text. Okay, yan yung mundo nila noon. Mahal lang Panginoon ng Israelita. Ayon kay Hosea. Paano naman tayo? So, bumibiyahe ka ngayon, paano mo dadalhin yung mundo ng scripture patungo sa mundo ng mga kausap mo ngayon? Diyan pumapasok yung introduction. Kaya magiging interesante sila sa sasabihin mo dahil buhay nila ang pinag-uusapan, mga experience na nila ang pinag-uusapan. Yung day-to-day na sa sitwasyon natin ang tinatalakay mo. Does God still love us? In spite na parang wala naman siya? Parang ang tahitahimik niya? Mahal ba ako ng Panginoon? Nakaka-relate sila dyan. And then, pag bitaw mo ng proposition, mahal ka ng Panginoon. Paano? Yung question natin doon sa sermon ko sa Malakay. So, ayan. Parang it create an interest sa mga listener mo. So, compelling yung relatable na story sa pinagdadaanan na sila. Ayan, nakaka-connect ka sa tenga nila. So, ayan. From the text, nagiging personal ka sa kanila. So, yung modern listener mo, parang dito sa introduction kasi, parang ibibiyahe mo sila na, hindi ka bahagi rin kayo doon. Paano nauugnay yung text na yon sa inyo? Sa introduction mo nagagawa yon. Okay? So, sige, para hindi tayo tumagal. From introduction to proposition, paano naman yung shifting doon? From need to truth. So, na-deliver mo sa introduction na, oo nga, konektado tayo. Ano yung gusto mong sabihin? So, yung introduction, na-steer mo yung need, the curiosity. So, dito naman sa proposition, isa-satisfy mo yung yun with the declarative answer. Mga kapatid, whether you like it or not, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Declarative na siya. Sigurado ka dito, kasi ka mismo inadal mo. This is the declarative answer. So, ayan. So, yung proposition, ito yung nag-aangkor. So, bago mo pa i-explain na i-deliver mo na yung punto, support mo na lang yon. Paano? So, paano? So, yun lang, di ba, ganun yung argument ng preaching natin dyan noon sa Malakay. Paano? So, I have loved you. That is a proposition. I have loved you. That is proposition. It forces you to distill the entire sermon into. Pag hindi mo ma-explain in one sentence yung sermon mo, hindi pa malinaw yan. Yun yung, kaya ang explanation ko sa proposition, that is your sermon in one sentence. Mahal ka ng Diyos. That is the point. The point of the matter. So, pag hindi mo may state yung punto na ina-explain mo, malabo pa yan. Review it more. Okay? So, usad tayo. Diyan papasok yung, bakit? Proposition na yun kanina. Introduction to proposition. Proposition to interrogative sentence naman. From statement, ngayon yung statement na sinabi mo, yung declarative, mahal ka ng Diyos, from statement to search. Paano? Paano? So, tension. Yung unconditional love ng Panginoon, iba kasi yung application nito sa ina-explain ko. Yung dito kasi may regarding sa yung ginamit ko illustration is yung Malakay. So, magque-question yung isip,
interrogative kwan. Paano ako mahal ng Panginoon? So yung Israel nagtatanong, paano mo kami minahal? Sasagutin ng Panginoon yan, lang argument. Jacob I love, Esau I hate. So, parang yung mga argument niya to. What does that mean? So, mag-create ng question. And then yun yung question na magbibigay ng interest nila na pakinggan nila yung mga divisions mo dahil sasagutin mo ngayon yung question na yun. So, yan. How does God unconditional love become an or anchor of hope in the storm? Kung susundan natin itong illustration na nandito. So, ang strength nito, yung monologue nagiging dialogue. Anong ibig kong sabihin? Kasi yung interrogative sentence, ikaw lang nagsabi nun eh. Mga kapatid, mahal kayo ng Diyos. Pero pag nagbato ka ng question, paano tayo minamahal ng Diyos? Kasali na sila ngayon doon. Kasi sila rin, magque-question na rin sila. Parang yung question, binibiyahe mo sila na yung bibigay mo kasing division, sagot yun sa question. So nagiging parang nagdadialog ka na dito. You speak on their behalf, you speak on behalf of God. So parang naggaganon-ganon ka. So, pag preacher ka kasi minsan, you should know kung may tatlong perspective na panggagalingan mo sa Old Testament. Either you come in the perspective of the priest, the perspective of the prophet or the perspective of the sages. Pag perspective of the priest, nagsasalita ka on behalf of the people. So, paano mo nasabing mahal mo kami, Lord? Ipinaparating mo at on that question, mag-i-speak ka ngayon on the behalf of the prophet. Sasagot naman yung prophet kasi is sasagot yun, yung prophet is speaking on behalf of God. So dapat pag nagpe-preach ka, alam mo kung paano ka maglalaro, kailan ka propeta, kailan ka pare. Kasi gagawa ka, ikaw lang nagsasalita sa harap eh. Pero gawin mong dialogue. May part na magro-roll ka na mag-i-speak ka on behalf of the people at may part na on behalf of God ka rin. So the prophet speaks on behalf of God to answer the people and the priest speaks to God on behalf of the people. So yan. Pag magbibigay ka na ng mga application, you are coming in the perspective of the sages, the wise men, the wisdom na nakukuha na dito. So ayan. Doon na sa conclusion yun, mga ganon. Take note of the three perspective. Alam mo kung kailan ka tumatayo bilang sages, the wise men. Alam mo kung kailan ka tumatayo bilang propeta, you are speaking on behalf of God. At kailan ka tumatayo bilang pare. So this is the pyramid of a preacher. You act on those three perspectives. Okay? So it turns monologue into dialogue. It transforms passive listeners into active investigators. Sila mismo nag-iimbestiga. Di ba si Paul, pag nagtuturo noon, yung mga Bereans, sinusundan nila sa scripture si Paul. Kasi naging dialogue na. Kahit sila, interesado silang malaman kung anong katotohanan regarding that. So, subconsciously, gusto nilang marinig yung main divisions mo. So, ano yung punto mo, Pastor? Dami mong paikot-ikot. Sabihin mo na. So, because it answers the question, you just taught them to ask doon sa interrogative sentence. Okay? So, ayan. From interrogative sentence to transition sentence. Parang mamapain mo. Okay, sasagutin ko yung tanong na yan, pero in this perspective. In this rota. Ditong rota ang pupuntahan natin. So, the questions feels large. Siguro napakalawak ng question mo. Yung transition, pwede niyang i-assure sila sa breakdown mo lang siya. Ito yung perspective na ibibigay ko sa inyo. Clear, understandable answer. So, for example, the prophet Hosea's life reveals three counterintuitive ways that God's relentless love anchors us. So, yung question kanina, God's unconditional love is our only hope in suffering. Bakit ganon? Bakit mo nasabing ganon in our hope in suffering? So, dito, kakambyo ka ngayon kasi gagamitin mo yung life ni Hosea. Kakambyo ka. So, papakita ko yung pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng tatlong paraan
na nai-reveal ito sa buhay ni Hosea. So parang gano'n. So sa lawak ng love of God, ginagamit mo na yung transition ang ginamit mo na sa dami ng pag-aaralan natin regarding sa love of God, mag-focus tayo sa love of God na nai-reveal sa buhay ni Hosea. Binigyan mo siya ng scope lang. At doon ka, nilinaw mo na dito tayo magbabase ngayon sa tatlong ito na galing sa buhay ni Hosea. So malinaw yon. Yun yung gamit yung transition. Pag magde-delimit ka sa i-discuss mo. Okay? Bakit maganda ito? It provides a mental map. Okay? Sige, si Hosea muna ang pag-aaralan natin sa lawak ng Biblia ba naman. So, ngayon, makakapag-prepare sila sa pakikinggan nila. Okay, 3 daw. So, 1, 2, 3. Makakapag-notes na sila ng panel. So, okay? And then from transition to main division, from outline to argument, you deliver na yung argument mo one by one na supporting doon sa transition mo, doon sa question mo, supporting doon sa proposition mo. So, ayan. Ito si Pastor Benny, mahilig siya gumamit ng keywords. Yung keywords is the 3 ways. Bakit? Keywords. 3 ways, the main division is now, so, the 3 ways na mahal tayo ng Panginoon is una, the love that pursue us in our rebellion. So una is, His love pursue us in our rebellion. Pangalawang one is, His love pays the price for our redemption. So, and then pangatlo, His love transform our shame into intimacy. Parang gano'n yung kandito. So, yung topical sermon mo, hindi na siya proof texting. Alam ko, guilty rin tayo dyan. Nung una, preach tayo ng preach, kumuha tayo ng verse, hindi naman yun yung application. That's why ini-integrate ko na dito ang hermeneutics. Later, we will go to that subject, hermeneutics. But so far, patalastas lang muna dito. That is not our focus. So, ayan. This structure's strength is the main division must logically answer the interrogative. So, exposit the text and prove the proposition. Ito yung it force you, ito yung structure ni Brodus, it force you to strike, ini-strike mo, sinasagot mo yung tanong at dinideliver mo yung sinusupport mo yung proposition. At yung text na binigay mo, ini-expound mo. Okay? And then, second to the last, or last, main division to conclusion application. From idea to action. So, na-deliver niya yung 3 point niya. It pursues us in our rebellion. It pays the price for our redemption. And it transforms our shame into intimacy. Now, so what? Conclusion, i-recapture mo yung emotion. Babalikan mo yung proposition. So, sinabi ko kanina, mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Panginoon. And this truth was proven by the story of Hosea. So, ayan. Manggagaling sa application mo. Anong application doon? So, application, anong gagawin mo yun? How do we respond? Let us appreciate the love of God. Huwag tayong kagaya ng asawa ni Hosea. Laging tinatakbuhan ang pagmamahal ng Panginoon. We must embrace the Lord. Magbago na tayo. Mga ganun. So, bigyan mo sila ng application. Something to take away. So, application becomes an embodiment of the big idea. So, ayan. Hindi niya sinasabi pray more. So, nagbibigay ka ng main takeaway. So, in essence, napakaganda nitong structure ni Brodus. Napakaganda nito. So, hindi lang siya nagbibigay ng structure ng message, but actually the structure forces you to discover and redefine the message. Kaya pag gumagawa ako ng sermon, ang una kong ginagawa pag nagsusulat ako ng sermon, sinusulat ko muna yung big idea. Susulat ko sa left side. Big idea,
uh, theme, text, intro, proposition, ISTS, 1, 2, 3, conclusion, application. Ganun muna yung ginagawa ko sa side. Sa left side ng sermon page ko. And then nag-fill in the blanks ako. Nag-fill in the blanks ako and then sa ako sinasangkapan, pinaparami yun. That is the way I study. Ito yung topic na gusto kong sabihin. Yung big idea. Finifill in the blanks ko isa-isa yun. Finifill in the blanks ko isa-isa yun. So that's how I create my sermon. So, nakapag-example na tayo noon. Then, isi-send ko within this week yung mga sermon ninyo. And kung yung mga sermon ninyo ay hindi naka-pattern after sa structure ni Brodus, I encourage you to restructure it after the Brodus para ma-appreciate ninyo yun. That is yung structure kasi ng homiletics natin. Okay? We end here. It's already 11:24. And by next Sunday, this Sunday, papasok na tayo sa textual. Pag-aaralan na anong kaibahan naman nitong textual. Kasi itong pinag-aaralan natin is topical. Okay, I think makaramihan sa inyo ang gumagawa kayo ng sermon is textual. Napakadali kasi at napakaganda ng textual. But of course, there are pros and cons pa rin ng textual. Okay, walang question? So kung walang question, we will close our lesson here. And sige, let us pray. Let us pray. Lord, maraming salamat sa wisdom na pinagkaloob mo kay John Brodus in his years of preaching. He was able to craft a very good and logical flow of delivering your message, expounding your truth. At yun yung pinag-aaralan namin ngayon, Lord. Maraming salamat, Lord, sa wisdom na binigay mo sa kanya. At sa pamamagitan nito, Lord, mas natututunan rin namin kung paano i-deliver na in a logical manner and with a coherent flow ang mga truths na galing sa revelation ng mga salita mo. I-bless mo ang bawat isa sa amin, Lord. Gamitin mo ang mga lesson na ito, Lord, na maging skills na makakatulong, Lord, sa pag-share namin ng salita mo, Lord. Maraming salamat. I-bless mo ang bawat isa sa amin. Itong hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Good night, everyone. Thank you. Amen. Thank you, Pastor. Ang ganda. Addition. Napakalaking tulong sa amin yan, Pastor. Opo, salamat po. Amen. Salamat po. Good night. God bless. Good night sa lahat. Salamat po. God bless. Bye.